Kumusta ka na ngayon? Masaya ka ba deep inside? O nagkukunwari ka lang na masaya? May nakikita ka bang masayahing tao, tapos nagtataka ka kung bakit masayahin sila? At kung paano nila napanatiling masaya ang buhay nila? Hindi ka na dapat magugulat kung bakit ang daming nalulungkot at miserabling tao dahil nabubuhay na tayo ngayon sa mapanganib na mundo. Pero may mga tao rin naman na sobrang galing magdala ng kanilang buhay. Kahit nasa kalagitnaan sila ng kaguluhan at kawalan, may maaliwalas na mukha pa rin silang maihaharap sa mga tao. Masaya ba sila dahil binaliwala lang nila ang kaguluhan sa mundo? Hindi ba nila naranasang mawalan? Marami ba silang pera kaya hindi sila apektado ng panahon? Hindi yan ang dahilan. Kasi mahirap man o mayaman, lahat tayo ay may problema. Walang tao ang walang problema. Kahit gaano ka pa kayaman, hindi na pera ang puproblemahin mo. May ibang bagay na ang babangga sa'yo. Kung ganun, bakit may mga taong namamanage pa rin nilang sumaya kahit gulong-gulo na ang buhay nila? At sobrang nahihirapan na sila. May nalalaman silang sekreto sa buhay. Pero hindi naman sekreto yon, kasi alam kong alam mo na ang kaligayahan ay nasa sayo na, nasa loob mo na. At dahil ang kaligayahan ay nasa sa atin na, walang panlabas na pangyayari ang makakapigil o makakahadlang sa kaligayahan natin. May mga panahon talaga na babanggain tayo ng matinding pagsubok. Mawawalan tayo ng trabaho. Mawawalan tayo ng mahal sa buhay. Magkakasakit tayo. May mga negatibong pangyayari din sa buhay na sabay-sabay mangyayari. Kaya kung pagod ka ng humarap sa masamang kapalaran, kung pagod ka na sa kakahintay na bumalik ang buhay mo sa normal, kung pagod ka na sa kakahintay na magandang pangyayari, naiintindihan kita dahil nagdaan din ako sa ganyang sitwasyon. Sobrang bigat talaga ng negatibong emosyon. Nakakapagod silang isipin at ibaon sa ating puso. Ito ang dahilan kung bakit naghahanap tayo ng kaligayahan sa labas, kasi madilim ang ating sarili. But finding happiness within yourself, however, allows you to experience long-lasting happiness right now. Pero kailangan mo ng matinding effort. Kailangan mo ng sapat na oras para sanayin ang iyong isipan na mag-isip ng positibo. Heto na ang 8 paraan para mahanap mo at maranasan mo ang pangmatagalang kaligayahan sa buhay mo. Number 1, alamin mo kung ano ang nakakapagpasaya sa'yo. Ano ba ang nakapagpapasaya sa'yo? Simpleng tanong lang yan, pero napakahirap sagutin. But knowing exactly what makes us happy can undeniably help us to shape our lives more positively. Nakapagpapasaya ba sa'yo ang trabaho mo? Ang perang kinikita mo? Ang bagong sasakyan? Kung ito ang iniisip mo, ito ay tinatawag ni British psychologist Robert Holden na destination addiction. It can be described as the belief that happiness can be found in another place. Kung nakapokus ka na lang sa panlabas na bagay, hindi yun tunay na kaligayahan. Kasi kung ako ang tatanungin mo, mas masaya ako sa pagbabasa, sa pagbibigay, sa pagkatuto sa ibang bagay. Nakapagpapasaya sa akin ang pagkain ng healthy foods. Alamin mo rin kung ano yung sayo na hindi nakakabit sa ibang tao o bagay. Number 2, huwag kang maghabol ng kaligayahan. Marahil ito ang mga iniisip mo. Magiging masaya ako kapag nagkaasawa ako at nagkaanak. Magiging masaya ako kapag nagkaroon ako ng sariling bahay. Magiging masaya ako kapag nakuha ko ang trabahong gusto ko. Magiging masaya ako kapag meron na akong ganito o ganyan. Ganyan ka rin ba? Kapag naabot mo na ang tunguhin mo o nakuha mo na ang isang bagay na gusto mo, magiging masaya ka na ba habang buhay? O unti-unti rin itong maglalaho? Totoong nakapagpapasaya ang mga bagay na ninanais mo. Pero pansamantala lang yun. Ang habang buhay na kaligayahan ay hindi lang dahil sa mga naabot natin o sa mga bagay na nakuha natin. Halos lahat kasi ng mga tao ngayon nagtatrabaho ng sobra sa oras para lang madagdagan ang kanilang pera. Kasi akala nila yun na ang solusyon sa problema nila. Naghahabol na sila ng kaligayahan. Kaya ang maipapayo ko sa'yo para itigil mo na ang paghahabol ng kaligayahan, maging kontento ka. Oo, kailangan natin ng pera para mabuhay. Pero hindi tayo dapat maging sakim. Kapag kasi sobra tayong naghahabol, sobra din ang ating pangangailangan. Hindi na ito masasapatan. You know what? Chasing happiness is a misguided notion. Because happiness is ultimately a state of mind. And in many cases, a conscious mental choice. So stop chasing happiness. All you need to be happy is inside you. You don't have to wait until you reach some arbitrary goal to feel happy. Give yourself the freedom to be happy now, regardless of what you have or you don't have. You deserve to be happy every day.
Number 3, ngumiti ka. Sobrang nakakainis kapag hindi maganda ang araw mo, tapos pilit kang pinapangiti ng isang tao. Di ba? But the power of a smile is definitely beyond any words. Just a smile a day can keep you young and healthy. Ang ngiti mo ay nakapagpapasaya sa ibang tao at mas lalong nakapagpapasaya sa'yo. Studies show that smiling not only relieves stress and enhances moods, but also helps reduce pain. Kapag ngumiti tayo, kahit hindi natin gustong ngumiti, nadadaya natin ang ating utak na mag-isip na tayo'y masaya. Kaya nagre-release din ang ating utak ng dopamine at serotonin. Ang mga hormones na ito ay nakakatulong sa atin para maging maayos ang ating mood. Ang mas nakakatuwa pa, ang ngiti ay nakakahawa. For someone who is depressed, a smile can be very comforting and can also help the other person to uplift their moods and create a positive vibe for them. Number 4, gratitude. Ang pagpapasalamat ang nagpapasaya sa atin na nanggaling sa ating kalooban. Oo, alam ko na mahirap tingnan ang kagandahan sa mundo kung puro masasama na lang ang nangyari sa'yo. Pero kahit gaano kapangit man ang sitwasyon mo, may mga bagay pa rin na pwede mong pasasalamatan. Sa pagising mo pa lang sa umaga, sapat na yon para magpasalamat ka. Dahil hindi lahat ay nakagising sa araw na ito. Umaga man o gabi, bago ka matulog, acknowledge the good in your life. Isulat mo ang mga simpleng kasiyahan sa buhay mo na pinasasalamatan mo. Tulad ng masarap na kape na iniinom mo, o huni ng mga ibon na naririnig mo, o preskong amoy ng mga bulaklak. Kahit gaano pa yan kaliit, pasalamatan mo. Isulat mo lahat ng mga nakakapagpagaan ng loob mo. Maghanap ka pa ng ibang mga bagay na pwede mong pasalamatan. The more you find, the more there is to see. Number 5, magpakita ka ng kabaitan. Ang kabaitan ang isa sa mga bagay na nakapagpapasaya sa ating lahat. Likas sa atin na maging mabait sa malalapit nating kamag-anak dahil ito naman talaga ang pangunahing kahulugan ng salitang kabaitan. Pero ang kabaitan ay pangunahin ng isang katangian ng Diyos. Sinabi ni Jesus na ang kanyang Ama sa langit ay mabait hindi lang sa mga umiibig sa kanya, kundi maging sa mga walang utang na loob. Hinimok ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na tularan ang kabaitang yan ng Diyos. Basahin natin ang Lucas 6:35. Patuloy na mahalin ang mga kaaway ninyo at gumawa ng mabuti at magpahiram ng hindi umaasa ng anumang kabayaran at magiging malaki ang gantimpala ninyo at kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan dahil mabait siya sa mga walang utang na loob at masasama. Ang mga tao na nilalang ayon sa larawan ng Diyos ay may kakayahang magpakita ng kabaitan. Maaari tayong magpakita ng saganang kabaitan. Sinasabi ng Biblia sa unang Juan 4:7, mga minamahal, patuloy nating ibigin ang isa't isa dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos at ang bawat isa na umiibig ay anak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Sa ganyang paraan, mas nakikilala natin ang Diyos kaya nagiging mas masaya tayo. Sinabi ni Jesus sa kanyang sermon sa bundok sa Mateo 5:7-8, maligaya ang mga maawain dahil pagpapakitaan sila ng awa. Maligaya ang mga malinis ang puso dahil makikita nila ang Diyos. Number 6, tanggalin mo ang nakapagpa-stress sa'yo. Ano ang dahilan ng iyong kalungkutan? Ano ang dahilan ng iyong stress? Dahil ba sa trabaho mo? Dahil ba sa relasyon mo? Dahil ba wala kang pera? Kung napaka-toxic na ng relationship mo, lumabas ka na dyan. Kung napaka-toxic ng trabaho mo, dapat lumabas ka na dyan. Marami namang paraan para matanggal ang sagabal sa buhay natin. Tingnan mo lang kung ano ang mga bagay ang hindi na marisolba. Huwag mo nang pagtiyagaan pa. Oo, alam ko na walang gustong sumuko, lalo na kung relasyon ang pag-uusapan. But when you continue to have the same issues, you need to realize that the best option for you and the other person might be to walk away. Kung ginawa mo na ang lahat para maayos ang issue, tapos wala pa rin positibong resulta, tanggalin mo na yan sa buhay mo. Number 7, magbigay ka. Pinasisigla ng Biblia ang pagbibigay ng kusa at may tamang motibo. Nakikinabang hindi lang ang tumatanggap, kundi pati na rin ang nagbibigay. Sinabi ni Jesus at mababasa natin sa Gawa 20:35, at lagi ninyong tandaan ang sinabi mismo ng Panginoong Jesus, may higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Tama ang pagbibigay kapag ginagawa ito ng kusang loob. Sinasabi ng Biblia sa 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ng mula sa puso, hindi mabigat sa loob o napipilitan, dahil mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Ang pagbibigay ng mula sa puso ay bahagi ng pagsamba na sinasang-ayunan ng Diyos. Ang isang taong bukas palad na tumutulong sa mga nangangailangan ay nakikipagtulungan sa Diyos
na itinuturing itong pagpapautang sa Kanya. Sinasabi ng Biblia na susuklian ng Diyos ang gayong pagbibigay. Pero kailan nagiging mali ang pagbibigay? Kapag nagbibigay ka para lang magpa-impress sa mga tao, para lang tumanggap ng kapalit. Mali ang pagbibigay kapag sinusuportahan nito ang mga gawain o bagay na hinahatulan ng Diyos. Halimbawa, mali ang pagbibigay sa pera para sa pagsusugal, pagdudroga o paglalasing. Isa pa, hindi rin tamang magbigay sa taong may kakayahang suportahan ang sarili niya pero ayaw namang magtrabaho. At isa pa, mali rin ang pagbibigay kapag nakakahadlang ito sa mga pananagutang ibinigay ng Diyos. Itinuturo ng Biblia na dapat maglaan ng ulo ng pamilya para sa kanyang sambahayan. Hindi tamang magbigay ang ulo ng pamilya sa iba hanggang sa puntong na isa sa panganib niya ang kanyang pamilya. Magbigay ka ng kusa at may tamang motibo. Number 8. Bitawan mo ang hinanakit. Oo, hindi mo makakalimutan ang masasamang sinabi at ginawa ng isang tao sa'yo. Tumatak na sa isip mo ang masasakit na salita at walang pakundangang mga kilos nila. Kaya naman ang iyong pagmamahal ay napalitan ng hinanakit. Parang wala ka nang magagawa, kundi pagtiisan na lang ang isang pagsasama ng walang pag-ibig. Dahil dyan, naghihinanakit ka rin sa taong yon. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pwede pang bumuti ang sitwasyon. Pero alamin muna natin ang ilang bagay tungkol sa hinanakit. Ang hinanakit ay makasisira ng inyong pagkakaibigan o romantikong relasyon. Bakit? Dahil pinahihina nito ang mismong mga katangiang kailangan sa masayang pag-aasawa o pagkakaibigan. Kasama na ang pag-ibig, tiwala at katapatan. Kung gayon, ang hinanakit ay hindi resulta ng problema ng mag-asawa o magkaibigan. Ito ay problema talaga, hindi resulta. Kaya naman sinasabi ng Biblia sa Efeso 4:31, alisin ninyo sa inyong sarili ang lahat ng matinding hinanakit, galit, puot, pagbulyaw at mapang-abusong pananalita at anumang pwedeng makapinsala. Sa paghihinanakit, sinasaktan mo ang iyong sarili. Kapag naghihinanakit ka sa isang tao, parang sinampal mo ang sarili mo pero umaasa kang siya ang masasaktan. Ang kapamilyang kinasasamaan mo ng loob ay baka ayos naman, masaya at baka nga wala lang sa kanyang nangyari. Ang punto, kapag naghihinanakit ka sa isang tao, ikaw ang higit na nasasaktan, hindi siya. Kaya paano ka sasaya? Nasa sayo naman kung maghihinanakit ka. Baka hindi sang-ayon dyan ang ilan. Sinasabi nila, ang asawa ko o ang kaibigan ko ang dahilan kung bakit ako naghihinanakit. Pero mali ang gayong kaisipan dahil nakapokus ito sa isang bagay na hindi mo kontrolado. Hindi mo kontrolado ang kinikilos ng iba. May ibang ipinapayo ang Biblia. Basahin natin ang Galatia 6:4. Kundi suriin ng bawat isa ang sarili niyang mga pagkilos. Hindi natin makukontrol ang sinasabi at ginagawa ng iba. Pero kaya nating kontrolin ang reaksyon natin. Hindi lang paghihinanakit ang pwede mong gawin. Huwag magpadaig sa hinanakit. Totoo, madaling sisihin ang ibang tao. Pero tandaan mo, nasa iyo kung maghihinanakit ka. Nasa iyo rin kung magpapatawad ka. Pwede mong piliing sundin ang paalaala ng Biblia. Basahin natin ang Efeso 4:26. Kapag napuot kayo, huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Kung magiging mapagpatawad ka, mahaharap mo ang mga problema mo sa ibang tao. Taglay ang positibong saloobin. Halos tayong lahat ay mawawala ng pag-asa kapag sobrang mahirap na ang sitwasyon. Kapag nahaharap tayo sa matinding problema at wala na tayong nakikitang solusyon, mababalisa at matatakot talaga tayo. Bakit kaya mahirap maniwala na mas malaki pa ang Diyos kaysa sa mga problema natin? Dahil ang nasa isip natin, nakikita ko ang problema, hindi ang Diyos. Sobrang ingay ng problema ko, pero hindi ko man lang naririnig ang Diyos. Sa sobrang laki ng problema ko at nakakatakot pa, pakiramdam ko ay walang pakialam ang Diyos sa akin. Kumalma ka lang muna. Alam mo, ang Biblia ang kakampi ko kung nahihirapan na ako sa buhay. Pinapaalala kasi sa akin ng librong ito na hindi ako nag-iisa sa laban ng buhay. Kahit nga mga propeta ay naniniwala na tutulungan sila ng Diyos. Ayon sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Huwag kang mag-alala dahil ako ang Diyos mo. Papatibayin kita. Oo, tutulungan kita. Talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay. Marami ang nababalisa dahil sa kawalan ng trabaho. Ang ilan ay nawalan ng trabaho at hindi makakita ng ibang pagkakakitaan. Isip-isipin ang madarama mo kung sunod-sunod kang tatanggihan ng mga ina-applyan mo. Napakasakit, di ba? Sa gayong sitwasyon, nawawala ng paggalang sa sarili ang ilan. Papasok sa isipan mo,
paano kaya ako matutulungan ng Diyos? Baka hindi ka naman niya agad bigyan ng magandang trabaho, pero maaaring ipaalaala niya sa'yo ang naobserbahan ni Haring David. Mababasa natin sa awit 37:25. Bata ako noon, at ngayon ay matanda na, pero wala pa akong nakitang matuwid na pinabayaan, at wala akong nakitang anak niya na namamalimos ng tinapay. Oo, mahalaga ka sa Diyos, at sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay ng katuwiran, ilalaan niya ang mga pangangailangan mo para patuloy kang makapaglingkod sa Kanya. Kapag may problema ka, sabihin mo sa Diyos, prayer changes everything. Malamang sasabihin mo, hindi naman nakikinig ang Diyos eh. Natural lang na masabi mo yan. Kahit ang mabuting taong si Job ay nagtanong, Job 9:16, kung hihingi ako ng tulong sa Kanya, sasagot ba siya? Hindi ako naniniwalang makikinig siya. Ang tunay na Diyos ay talagang nakikinig sa panalangin. Kung mananalangin ka lang sa tamang paraan at para sa tamang mga bagay, makikinig siya. Sa katunayan, hinihimok niya tayo na lumapit sa Kanya. Ano naman ang maitutulong sa atin ng panalangin kung magiging bahagi ito ng ating buhay? Kapayapaan ng isip. Kapag may problema ka, maliit man yan o malaki, manalangin ka ng walang lubay at ipaalam ang mga pakiusap mo sa Diyos. Basahin natin ang Filipos 4:6. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. Tinitiyak sa atin ng Biblia na kung mananalangin tayo sa Diyos, ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ay magbabantay sa ating mga puso at sa ating mga kakayahang pangkaisipan. Maaari tayong magkaroon ng kapayapaan ng isip kung sasabihin natin sa ating Ama sa Langit ang mga ikinababahala natin. Sa katunayan, hinihimok niya tayong gawin yan. Ito ang sabi sa awit 55:22. Ihagis mo sa Diyos ang pasanin mo at aalalayan ka niya. Hindi niya kailanman hahayaang mabuwal ang matuwid. Sabi ko nga kanina, prayer changes everything. Ipinapakita sa atin ng Diyos kung gaano siya kalaki at kalakas kaysa sa mga problema natin. Pero tandaan mo, lahat tayo ay may problema. Hindi yan mawawala sa buhay natin. Hindi lang ikaw. May taong mas mabigat pa ang problema kaysa sayo. Napapaharap ka ba sa matinding stress dahil marahil sa masasaklap na karanasan o mga kalagayang nagsasapanganib ng buhay? May problema ka ba sa asawa mo o sa mga anak mo? May toxic ka bang kaibigan? Problema mo ba ay nasa kumpanya? Problema mo ba ay pera? Problema ba sa pisikal na kalusugan? May mga panahon talaga sa ating buhay na sumusobra na ang pangyayari. Yun bang sobrang bigat na maiisip natin na tapusin na lang ang ating buhay? Pero hindi mo yan dapat gawin, okay? Ang pananalangin sa Diyos ay makapagdudulot ng malaking ginhawa. Ayon sa Biblia, siya ang umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. Kapag nananalangin tayo sa Diyos, bibigyan niya tayo ng kaaliwan. May mga araw na hindi tayo nananalangin kasi hindi nawawala ang problema natin. Iniisip natin na hindi naman nakakatulong, hindi nawawala ang ating problema dahil may mga demonyo kasing nakapaligid sa atin na gumawa ng kahit ano para lang matalo tayo. Mabibigo tayo, ang daming distractions, hindi tayo nakontento. Kaya kailangan nating humingi ng karunungan sa Diyos. May mga desisyon tayo na habang buhay na makaapekto sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. Paano tayo makakagawa ng matatalinong pasya? Sinasabi ng Biblia sa Santiago 1:5, kaya kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos dahil sagana siyang nagbibigay sa lahat at hindi nandurusta at ibibigay iyon sa Kanya. Kung hihingi tayo ng karunungan sa Diyos, maaari niyang gamitin ang Kanyang banal na espiritu para patubayan tayong makagawa ng matatalinong desisyon. Sa katunayan, maaari nating espesipikong hingin ang banal na espiritu dahil tinitiyak sa atin ni Jesus na ang Ama sa Langit ay magbibigay ng banal na espiritu doon sa mga humihingi sa Kanya. We need a bigger view of God. Magtiwala ka sa Diyos na may plano siyang maganda para sa'yo. Makipag-usap ka sa Kanya at magtiwala ka na sasagot siya. Magbasa ka ng Biblia upang malaman mo kung paano niya tinulungan ang mga tao noon. Hindi mo na kailangang mag-alala ng sobra dahil mas malaki pa ang Diyos kaysa sa mga problema mo. Dapat buo ang pananampalataya mo. Hindi pwedeng naniniwala ka sa Diyos at sa kakayahan niya dahil yun ang sabi ng iba. Kapag ganyan, parang walang gaanong pagkakaiba ang pananampalataya at ang basta maniwala na lang. Ano naman ang sabi ng Biblia tungkol sa pananampalataya? Basahin natin ang Hebreo 11:1. Ang pananampalataya
ay ang paghihintay sa mga bagay na may garantiya. Ang malinaw na katibayan na ang hindi nakikita ay totoo. Hebreo 11:6. Bukod dyan, kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan ng lubos ang Diyos. Dahil ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwala na siya ay umiiral at nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya ng buong puso. Learning how to make God bigger than your problems is about faith or trust in Him. Hindi sapat na sabihin mo lang na naniniwala ka sa Kanya. Kailangan mong damhin yun. Kailangan mong ipakita yun. You have to live it every day. God is greater than your problems, but it takes trust and faith in Him to be a part of the solution. Kasalukuyan ka bang napapaharap sa isang pagsubok sa iyong buhay? Lubha ka bang nasisiraan ng loob? Ano pat hindi mo ito mapagtagumpayan? Mag-aalala ka ba kung minsan na ang iyong problema ay hindi pangkaraniwan at nawala itong solusyon? Kung oo, magpakalakas loob ka. Ano man ang pagsubok na mapaharap sa atin, tinitiyak ng Biblia na matutulungan tayo ng Diyos na mapagtagumpayan ang mga ito. Sinasabi ng Biblia na ang mga lingkod ng Diyos ay mapapaharap sa iba't ibang pagsubok. Inaalalayan tayo ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang bawat isa sa mga ito. Walang anumang bagay sa buhay ang hindi kayang lunasan ng kagandahang loob ng Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin na tatanggalin ng Diyos ang problema natin o wala na tayong problema. Pinapatatag lang niya tayo. We learn to be still and trust Him more as we know Him more. Ganito ang iniisip ko noon. Akala ko madali lang ang buhay. Akala ko komportable lang ang buhay at palaging maganda ang pangyayari. Kaya minsan nananalangin ako na sana'y tanggalin ng Diyos ang problema ko. At gusto ko agad-agad. Pero mali pala ako. What God gives is faith through trials. God is bigger than any problems. God is bigger than your worries. God is more powerful than the enemy attacking your life. That same God longs to grow your faith, so He allowed the hard parts to happen. God's plan for your life will require you to step out in the battle, but know that you are not alone in the fight. Pero alam ko na hindi ka gaanong naniniwala na tutulungan ka ng Diyos. Minsan nagpo-post ka ng mga quotes patungkol dito, pero hindi ka naman umaaksyon. Manalangin ka, pero sabayan mo rin ang pagkilos. Tumutulong din ang mga pagsubok upang malinang natin ang iba pang mga katangian natin. Marami sa atin ang hindi likas na mapagpakumbaba, ngunit makatutulong ang mga pagsubok upang malinang natin ang kinakailangang katangiang ito. Alalahanin ang naganap noong panahon ni Moises, nang magsawa ang ilan sa Israel na kumain ng mana linggo-linggo, buwan-buwan. Maliwanag na iyon ay isang pagsubok para sa kanila. Bagaman ang mana ay isang makahimalang paglalaan, ano ang layunin ng pagsubok na ito? Sinabi sa kanila ni Moises sa Deuteronomio 8:16, "At sa ilang ay pinakain niya kayo ng mana na hindi pamilyar sa inyong mga ama, para turuan kayong maging mapagpakumbaba at subukin kayo, nang sa gayon ay makinabang kayo sa hinaharap." Bilang mga Kristiyano, tayo rin naman ay pinag-uusig at tayo ay napapaharap sa iba't ibang pagsubok. Ngunit kung tatandaan natin na ang mga pagsubok ay nagpapatibay sa ating pananampalataya, ating ituturing na buong kagalakan kapag tayo napaharap sa mga ito. Kung iingatan natin ang ating integridad sa Diyos sa panahon ng pagsubok, magdudulot ito sa atin ng walang hanggang kaligayahan. Kasali sa ating mga pagsubok ang mga paghihirap na karaniwan sa sangkatauhan. Halimbawa, ang mahinang kalusugan ay maaaring bumagabag sa atin. Ang Diyos ay hindi nagsasagawa ngayon ng makahimalang pagpapagaling. Ngunit sinasagot niya ang ating mga panalangin para sa karunungan at lakas na kailangan upang harapin ang karamdaman. Kahit na karukhaan ang isa sa ating mga pagsubok, tandaan natin na makapagsasayak kapwa ang mayayaman at mga dukha. Bago maging tagasunod ni Jesus, karamihan sa mga pinahiran ay kapos sa material at hinahamak ng sanlibutan. Subalit makapagbubunyi sila sa kanilang pagkakataas sa katayuan ng pagiging mga tagapagmana ng kaharian. Sa kabaligtaran, ang mayayaman na dating pinararangalan ay dumanas ng pagkakababa bilang mga tagasunod ni Kristo, yamang sila'y hinahamak ng sanlibutan. Gayunman, bilang mga lingkod ng Diyos, tayong lahat ay makapagsasaya sapagkat walang kabuluhan ang makasanlibutang kayamanan at mataas na katayuan kung ihahambing sa espiritual na kayamanang tinatamasa natin. At anong laki ng ating pasasalamat na sa gitna natin ay walang dako para sa pagmamapuri kung tungkol sa katayuan sa lipunan. Kapag nasa ilalim ng pagsubok, sumampalataya sa kakayanan ng Diyos na tumugon sa mga panalangin. May dalawang uri ng kabalisahan. Ang isa ay nakabubuti. Ang isa naman ay nakasasama. Normal lang ba mabalisa?
May naiisip ka bang tao na laging nag-aalala? Baka na-imagine mo ang isang taong natatakot, walang ganang bumangon, o kwento ng kwento tungkol sa walang katapusang alalahanin. Ang kabalisahan ay ang pagkadama ng nerbiyos, pagkabahala, o pagiging di mapalagay. Dahil nabubuhay tayo sa isang daigdig na walang katiyakan, sino man sa atin ay posibleng madaig ng kabalisahan. Ganyan ang ilan kapag nag-aalala sila. Pero sinasabi ng mga researcher na iba naman ang ginagawa ng ilang tao, lalo na ng mga lalaki. Ayon sa isang report, ang mga lalaki ay mas malamang na uminom ng alak at magdroga para makayanan ang pag-aalala. Kaya sa halip na isiping mahilig silang uminom, ang totoo, baka sinyalis na ito ng anxiety disorder. At kapag nag-aalala ang mga lalaki, kadalasan nang madali silang magalit at mairita. Siyempre, hindi naman ganyan ang lahat ng lalaki. Pero kahit ano pang magiging reaksyon dito ng isang tao, ang pag-aalala ay isa sa lumalalang problema sa panahong ito na mapanganib at mahirap ang kalagayan. Kung masyado kang nag-aalala, matutulungan ka ba ng Biblia? Maraming maaasahang payo ang Biblia kapag nag-aalala tayo. Bibigyan kita ng 3 teksto. Una, ang Mateo 6:34. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw, dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Ibig sabihin, mas mabuting huwag masyadong isipin ang mga posibleng mangyari. Kadalasan, ang kinakatakutan natin ay hindi naman talaga nangyayari. Kung minsan nga, napapabuti pa. Alalahanin mo ang mga pagkakataon na inisip mong may mangyayaring masama, pero hindi naman talaga nangyari. Pagkatapos, isipin ang mga inaalala mo ngayon at tingnan mo kung magiging problema ba talaga ito. Siyempre, maging realistiko. Pangalawa, ang Kawikaan 27:17. Kung paanong ang bakal ay napatatalas ng bakal, napatatalas din ng isang tao ang kaibigan niya. Ibig sabihin, matutulungan tayo ng iba na makayanan ang mga alalahanin. Kung magpapatulong lang tayo, baka mapayuhan nila tayo base sa mga naranasan nila. At baka nga may ibang anggulo silang nakikita na hindi natin naiisip. Isipin mo kung sino ang pwedeng makapagbigay sa'yo ng magandang payo. Gaya ng isang kaibigan na nakaranas na rin ng pinagdaraanan mo. Tanungin mo siya kung anong nakatulong at hindi nakatulong sa kanya. Pangatlo, ang unang Pedro 5:7. Ihagis ninyo sa kanya ang lahat ng inyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ibig sabihin, gustong tulungan ng Diyos ang mga may pinagdaraanan. Sinasabi niya sa atin na pwede nating ipanalangin sa kanya ang anumang gumugulo sa isip natin. Ilista mo ang mga ikinababahala mo. Pagkatapos, ipanalangin ang mga ito sa Diyos. Isa-isa mo itong sabihin sa Kanya at hingin ang tulong Niya para maharap mo ang mga ito. Darating ang panahon na hindi ka na mag-aalala. Hindi lang basta sinasabi ng Biblia kung paano makakayanan ng mga alalahanin. Nangangako rin ito na darating ang panahon na mawawala na ang lahat ng ikinababahala natin ngayon. Paano mangyayari yan? Aalisin ng kaharian ng Diyos ang lahat ng pinagmumulan ng ating mga alalahanin. Basahin natin ang Apokalipsis 21:4. At papahirin niya ang bawat luhas sa mga mata nila, at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati, at ang pag-iyak, at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Sa katunayan, kapag namamahala na ang kahariang iyon, ni hindi na natin maaalala ang lahat ng pinagdaraanan natin ngayon. Basahin natin ang Isaiah 65:17. Dahil lumilikha ako ng bagong langit at bagong lupa, ang dating mga bagay ay hindi na maalaala pa, at mawawala na ang mga ito sa puso. Yan ang buhay na gustong ibigay sa iyo ng Diyos, na nagbibigay ng kapayapaan. Nangangako siya, at mababasa natin sa Jeremias 29:11. Dahil alam na alam ko ang gusto kong gawin para sa inyo, ang sabi ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan, para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan at pag-asa. Sumulat si Haring David. Basahin natin ang awit 13:2. Hanggang kailan ako mababahala at malulungkot araw-araw? Hanggang kailan magtatagumpay sa akin ang kaaway ko? Ano ang nakatulong kay David para mapaglabanan ito? Sa panalangin, sinabi niya sa Diyos ang laman ng kanyang puso. Ano pat lubusang nagtitiwala sa matapat na pag-ibig ng Diyos. Sa katunayan, hinihimok tayo ng Diyos na ibigay sa Kanya ang ating pasanin. Pero kadalasan nang mapagagaan natin ang kabalisahan kapag hinaharap natin iyon sa praktikal na paraan. Halimbawa, nang ang manunulat ng Biblia na si Pablo ay makadama ng kabalisahan para sa lahat ng kongregasyon, sinikap niyang aliwin at patibayin ang mga pinagmamalasakitan niya. Basahin natin ang sinabi ni Pablo
sa 2 Korinto 11:28. Bukod sa lahat ng paghihirap na iyon, araw-araw rin akong nag-aalala para sa lahat ng kongregasyon. Kaya naman nakabuti ang pagkabalisa niya dahil napakilo siya nitong tumulong. Ganyan din naman tayo. Ang kabaligtaran sa loobin, pagwawalang bahala, ay magpapahiwatig ng kawalan ng maibiging pagmamalasakit. Anong pwede mong gawin kapag masyado kang nababalisa? Maaaring nabalisa ang mga tao tungkol sa kanilang mga nagawang kasalanan. Bago naging mga Kristiyano, ang ilang tao noong unang siglo ay dating mga lasenggo, manginnikil, immoral, at magnanakaw. Sa halip na laging isipin ang kanilang nakaraan, nagbago sila at nagtiwala sa dakilang awa ng Diyos na handa ng ipagkaloob. Maaaring nababalisa ang mga tao tungkol sa kinabukasan. Basahin natin ang Mateo 6:25. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mag-alala kung ano ang kakainin o iinumin ninyo o kung ano ang isusuot ninyo. Hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Ano ang punto? Mag-focus ka lang sa mga ikinababahala mo sa araw na ito. Huwag mong idagdag dito ang iniisip mong magiging problema bukas na maaaring makasira sa iyong mga pagpapasya. Tandaan din na baka marami sa mga ikinababalisa mo ay hindi naman pala dapat ikabalisa. Maaaring nababalisa ang mga tao tungkol sa pera. Isang marunong na lalaki ang minsay na nalangin. Basahin natin ang Kawikaan 38. Ilayo mo sa akin ang mga bagay na di totoo at mga kasinungalingan. Huwag mo akong gawing mahirap o mayaman. Hayaan mo lang akong ubusin ang pagkain para sa akin. Sa halip, hinangad niyang maging kontento. Ang pagkakontento ay isang damdaming sinasang-ayunan ng Diyos. Sinasabi ng Hebreo 13:5, huwag nawang makita sa pamumuhay ninyo ang pag-ibig sa pera at maging kontento na kayo sa mga bagay na meron kayo. Di gaya ng pera na maaaring maging dahilan at nagiging dahilan ng kabiguan. Hinding-hindi binibigo ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya at namumuhay ng simple. Darating pa kaya ang panahong hindi na tayo mababalisa? Sabi ng mga tao, pumapasok tayo sa isang bagong panahon ng kabalisahan. Ayon nga sa ulat, mas balisa ngayon ang mga tao kaysa noon. Ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 12:25, ang sobrang pag-aalala ay nagpapabigat sa puso ng tao, pero ang positibong salita ay nagpapasaya rito. Ang isang natatanging mabuting salita ay makikita sa mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Ang kahariang iyan, ang pamahalaan ng Diyos, ay malapit ng kumilos para gawin ng isang bagay na hindi natin kayang gawin. Anong isang bagay na yan na hindi natin kayang gawin? Ang pawiin ang lahat ng kabalisahan sa pamamagitan ng pag-aalis sa mga ugat nito, pati na ang sakit at kamatayan. Pero hindi naman natin maiiwasan na ang daming what if sa isipan natin. Lagi nating iniisip, paano kung maaksidente ako? Paano kung bumagsak ang eroplanong sinasakyan ko? Kita mo yan? Nababalisa tayo sa mga bagay na hindi naman ikinababalisa ng isang mas makatwirang tao. Lagi tayong nababalisa. Para tayong hamster na takbo ng takbo sa umiikot na gulong. Pero wala naman tayong nararating. Trabaho tayo ng trabaho. Wala naman tayong natatapos. Minsan nga kapag sinasabi sa akin ng mga tao na mapalad ako dahil negosyante ako, sinasabi ko sa sarili ko, kung alam lang nila ang hirap mag-manage ng negosyo. Lagi akong napipressure. Iniisip ko lagi kung ano naman kaya ang susunod na mangyayari o ang susunod na kailangan kong gawin. Minsan pinaglalaruan lang tayo ng ating isipan. Pero uulitin ko, hindi naman masama ang mabalisa. Sa totoo lang, malakas magpakilos ang pagkabalisa. Halimbawa, may exam ka sa school sa susunod na linggo. Baka dahil sa pagkabalisa, mapipilitan kang mag-aral sa linggong ito. At dahil dyan, baka makakuha ka ng mataas na grado. Pwede ka rin maging alisto sa panganib dahil sa pagkabalisa. Pwede kang mabalisa dahil alam mong mali ang ginagawa mo at dapat mo itong baguhin para maging payapa ang budhi mo. Pero tandaan mo, makatutulong sa iyo ang kabalisahan. Basta't napakikilos ka nito na gawin ang tama. Pero paano kung dahil sa pagkabalisa, nakulong ka na sa isang maze o pasikot-sikot na daan ng negatibong kaisipan? Halimbawa, nababalisa ka kapag naiisip mo ang mga pwedeng mangyari sa isang nakaka-stress na sitwasyon. Siyempre, paulit-ulit mo ring iniisip ang sitwasyon hanggang sa mabalisa ka na ng husto. Sinasabi ng Biblia na ang pusong mahinahon ay buhay ng katawan. Pero ang kabalisahan ay maaaring magdulot ng di magagandang sintomas gaya ng pananakit ng ulo, pagkahilo, pananakit ng tiyan, at mabilis na pagtibok ng puso. Ano ang pwede mong gawin kapag ang pagkabalisa ay nakasasama sa'yo sa halip na makatulong? Alamin mo kung makatwiran ba ang iyong pagkabalisa. Ang pagkabahala sa mga responsibilidad ay iba sa sobrang pagkabalisa.
Naalala ko tuloy ang kasabihang, ang kabalisahan ay parang silyang tumba-tumba. Ugoy ka ng ugoy, wala ka namang nararating. Sabi ng Biblia sa Mateo 6:27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kahit konti sa buhay niya dahil sa pag-aalala? Anong ibig sabihin? Kapag hindi ka natutulungan ng pagkabalisa para makahanap ng solusyon, makadaragdag lang ito sa iyong problema o magiging problema mo mismo. Harapin ng paisa-isa ang bawat araw. Pag-isipan mo mabuti, ang ikinababalisa mo ba ngayon ay ikababalisa mo rin bukas? Sa isang buwan? Sa isang taon? O sa susunod na 5 taon? Kung hindi, bakit ka pa mababalisa? Ang sabi ng Biblia sa Mateo 6:34, huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw, dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Anong ibig sabihin? Hindi tamang problemahin ngayon ang iniisip mong magiging problema bukas. Na baka nga ang ilan dito ay hindi naman talaga maging problema. Hayaan mo na lang ang mga bagay na hindi mo na mababago. Ang pinakamabuting magagawa mo ay paghandaan ang mga sitwasyon hanggat maaari. Pero tanggapin mo ang katotohanan na may mga sitwasyong hindi mo kayang kontrolin. Ang sabi ng Biblia sa Ecclesiastes 9:11, dahil lahat sila ay naapektuhan ng panahon at di inaasahang pangyayari. Anong ibig sabihin? Kung minsan, hindi mo na kayang baguhin ang kalagayan mo, pero mababago mo ang pananaw mo rito. Magkaroon ka ng tamang pananaw. Nakita kong dapat ko munang intindihin ang buong sitwasyon at huwag ma-stress sa mga detalye. Kailangan kong tiyakin ang mga bagay na mas mahalaga at pagsikapang gawin yon. Sinasabi kasi ng Biblia sa Filipos 1:10 na makita ninyo kung ano ang mas mahalagang bagay. Ano ang ibig sabihin? Ang mga taong may tamang pananaw sa kabalisahan ay hindi madaraig nito. Makipag-usap ka sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Noong nag-aaral pa ako, umuwi akong balisang-balisa pagkagaling sa school. Takot na takot kasi ako para sa susunod na araw. Takot ako sa magiging buhay ko pagdating ng panahon. Nakikinig naman ang mga kaibigan ko habang nagkikwento ako. Buti na lang nandyan sila. Nagtitiwala ako sa kanila at nasasabi ko lahat ang gusto kong sabihin. Natulungan ako nitong harapin ang susunod na araw. Ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 12:25, ang sobrang pag-aalala ay nagpapabigat sa puso ng tao, pero ang positibong salita ay nagpapasaya rito. Anong ibig sabihin? Baka makapagbigay ng praktikal na mga mungkahi ang iyong magulang o kaibigan kung paano mababawasan ang pagkabalisa mo. Huwag mo rin kalimutang manalangin. Ang pananalangin, lalo na kung inilalakas ko ito para marinig ko, ay nakakatulong sa akin. Nasasabi ko ng malakas ang ikinababalisa ko sa halip na basta isipin lang ng isipin yon. Nakatulong din ito sa akin para ma-realize kong mas malakas ang ating Diyos kaysa sa kabalisahan ko. Pero hindi ko muna nanalangin tayo, malulutas na natin ang ating mga problema. Ito'y isang aktual na pakikipag-usap sa Diyos na nangangako. Basahin natin ang Isaiah 41:10. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Huwag kang mag-alala dahil ako ang Diyos mo. Papatibayin kita o tutulungan kita. Talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong kanang kamay. May mga taong dumaranas ng malubhang pagkabalisa. Kapag balisa ka, laging sumasakit ang ulo mo. Hindi ka makapag-concentrate. Ilang araw kang di makatulog. Hindi ka makakain. O kaya naman, kain ka ng kain. Lagi kang tensyonado. Napakaliit na problema lang, parang gabundok na. Kapag tumatagal na o sobra na ang pagkabalisa, baka mabuting magpatingin ka na sa doktor. Kapag nababalisa ako, sinasabi kong lahat sa Diyos ang laman ng puso ko. Tapos nakakatulog ako ng mahimbing. Dahil alam kong nasa mga kamay na ng Diyos ang problema ko. Nasa mabubuting kamay niya ang aking buhay at kabalisahan. Lagi ko rin sinasabi sa sarili ko, bakit ko ba puproblemahin ang mga bagay na hindi ko naman kayang solusyonan ngayon o kahit kailan? Iniisip ko ang sinabi ni Jesus sa Mateo 6:27. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kahit konti sa buhay niya dahil sa pag-aalala? Nakatulong ito sa akin para umasa sa Diyos at makinig sa kanyang payo.